Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Kamusta na kayo? Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa The Olivet Discourse Part 1. The Olivet Discourse Part 1. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol dun sa mga prophecies na sinabi ng Panginoon Kristo dun sa Mount Olive. Dito sa ating background picture, ang Panginoon Kristo ay nagtuturo sa mga disipulo niya. Ito ay paggabi na doon sa Mount Olive. Sa araw-araw na routine ng Panginoon Kristo na sa daytime, siya ay naglalakbay at nagtuturo sa maraming lugar. Nagtuturo siya ng Gospel of the Kingdom, mga parables, at siya ay nagpapagaling din ng mga may sakit. At pumupunta rin siya doon sa Jerusalem, of course, para share yung sari-saring mga mensahe galing sa Biblia or galing sa Diyos, okay? Na nakabase sa Old Testament books. At paggabi na, siya ay pumupunta kasama ng kanyang mga disipulo doon sa Mount Olive. Ang Mount Olive ay tinatawag ding Mount Olivet, kung kaya The Olivet Discourse ang topic natin. Kung kaya, yung mga itinuro niya doon sa Mount Olive yung ating pag-uusapan. Ang mga tinuro ng Panginoon Kristo sa Mount Olive ay nakarecord doon sa Matthew chapter 24 to 25, Mark chapter 13, at Luke chapter 21. Maraming salamat dun sa mga kaibigan natin dyan, kapatiran na patuloy na sumusubaybay, na sana ay huwag kayong magsawa na patuloy na manood, mag-react, mag-heart, mag-like ng aking mga videos dito sa Facebook at dun din sa aking YouTube channel. Sana ay dalawin nyo aking YouTube. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa YouTube, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Basahin natin yung verse sa Matthew chapter 24 verse 3. Sana i-ready niyo yung Bible niyo. Ang sabi, "And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?" Bilang panimula ng ating pag-aaral, basahin din natin yung iba pang verses na katulad nito. Katulad ng nasabi ko kanina, yung The Olivet Discourse ay nakasulat sa tatlong books, Matthew, Mark, and Luke. Okay, Matthew 24 to 25, tapos Mark 13 and Luke 21. So kunin natin yung sa Book of Mark and Book of Luke na kamukha ng verse na ito. Dito muna sa Luke chapter 21 verse 7. "And they asked him, saying, Master, but when shall these things be? And what sign will there be when these things shall come to pass?" Comparing dun sa Matthew 24 verse 3, dito mas maiksi yung verse tapos dalawa lang yung tanong. Tapos wala dito yung word na Mount Olives. Kasi dun sa Matthew 24 verse 3, tatlo yung tanong eh. Okay, dun tayo sa Mark. Dalawang verses ito sa Book of Mark chapter 13 verse 3 and 4. Ang sabi, "And as he sat upon the Mount of Olives, over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately." Verse 4, "Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?" So dito medyo mahaba at nadagdagan na yung pangalan, sinabi yung pangalan ng apat na disipulo niya. Pero dun sa verse 4, ganun pa rin yung questions, dalawang questions pa rin siya. Hindi katulad dun sa Matthew 24 verse 3, tatlo yung tanong. Dito dalawa pa rin. Balik tayo dito sa Matthew chapter 24 verse 3. Dito ay tatlo yung tanong. Una, sabi rito, "When shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?" Kung kaya, dito sa aking outline ay merong apat na parts na ating pag-uusapan. Ito na yon. Part 1, Introduction. Part 2, When shall these things be? Part 3, Signs of thy coming. And Part 4, End of the world. So, yung Part 2, 3, and 4, ito yung mga tanong ng mga disipulo na kinuha ko dun sa Matthew chapter 24 verse 3. Yung Part 3, Signs, may S of thy coming. Pero kung titingnan nyo dun sa mga tanong, yung mga verses, sign of thy coming lang, walang S. So, nilagyan ko ng S kasi maraming signs actually. Pero yung tanong nila, isa lang. Kung ano yung isang sign. Pero maraming signs yung binigay ng Panginoon. Itong tatlong tanong ng mga disipulo ay sinagot ng Panginoon doon sa tatlong group of chapters ng New Testament. Okay, doon sa Matthew 24 hanggang 25, Mark 13, and Luke 21. Doon sa tatlong tanong, kung pag-aaralan nyo, kung babasahin nyo itong mga books na ito, doon sa Matthew 24 verse 3, yung tatlong tanong doon, ay
mapapansin mo na yung isang tanong doon, isa o dalawang tanong, parang wala din yung sagot sa Matthew 24 and 25. Pero nandun sa dalawang natirang book. Doon sa Book of Luke at saka Book of Mark. Dito sa tatlong books na ito, lamang na maraming information doon sa Matthew. Kasi dalawang chapters yung nakasulat dito compared doon sa Book of Mark and Book of Luke. Kung tinitingnan niyo yung inyong Bible doon sa Matthew chapter 24, doon sa verse 4 at doon sa sumunod pa mga verses, ay sinagot ng Panginoon yung mga tatlong tanong. At commonly, ang mababasa nyo sa tatlong chapters o apat na chapters dito na nakalagay dito, na nakafocus dito, ay tungkol dun sa merong darating na false Christ. Magkakaroon ng wars, rumors of wars, tapos magkakaroon ng nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and then magkakaroon ng persecution, magkakaroon ng famines, pestilences, earthquakes in diverse places. Kung merong false Christ, meron ding false prophets. So, mga prophecies ng Panginoon Kristo yung ating pag-uusapan, at dito ay gagamitin din natin yung aking diagram doon sa first fruits, harvest, and gleaning timeline. Itong diagram na ito na i-share ko na ilang beses na rin, at kulang pa itong diagram na to kasi wala dito yung the end of the world. So, isasama din natin dito yung isa ko pang video diagram. Itong diagram nito ay kinuha ko dun sa itong aking video na The Two Resurrections and the Two Judgments Part 2, na meron akong kinopyang diagram doon sa aklat ni Clarence Larkin. Ang title ay The Dispensational Truth. Yun lang po muna mga kaibigan, mga kapatid. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.